Hi there mga beloved yung soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Dito naman po tayo para pagsamahan ng isang soulful and meaningful ang tarot reading. Dito lamang po sa inyong lingkod, laging inaabangan sinusuportan. Sino ba yan? Renzo Tarot Channel. Maraming salamat po sa inyong overwhelming na suporta. Nakakadaba po sa puso ang mabasa ng inyong mga napakagagandang positibong komento na nakaka-resonate kayo. And if this is your first time po sa ating channel, don't forget to like at of course mag-subscribe po at mag-comment po kayo kapag nakaka-resonate kayo. Okay? Mega shoutout po sa ating mga avid supporter, lagi nakaabang ating masisipag na OFW sa mga panig ng mundo po kayo naroon. Mega shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ang ating pong reading ngayon ay isang timeless reading para sa mga sign ng Capricorn. Capricorn, maganda kayo, para sa inyo to. Ang ibig pong sabihin ng timeless reading ay kahit kailan, kahit saan ay mapanood nyo ang video na to, ay para po sa inyo ang mensahe ng universe ng mga barangay to. Okay, wag natin patagalin pa, Capricorn. This is your timeless reading. Sige. Timeless reading para sa mga Capricorn. Okay. Spirit Universe, Spirit Guides, kukuha po tayo ng 10 baraha. Yun po ang ating interpret para sa mensahe ng universe para sa inyong timeless reading, Capricorn. Sige po. Spirit Universe, Spirit Guides. Okay, isa. Buuin po natin yung 10 cards para isahan lang. Hindi na tayo mag-shuffle ng cards mamaya para tuloy-tuloy po tayo sa ating reading. Sa dalawa, Spirit Universe, Spirit Guides, 10 cards please. Spirit Universe, Spirit Guides, 10 cards please. Para sa timeless reading ng Capricorn. Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides, tatlo. Okay. 1, 2, 3, 4. Kulang pa ng 6. Sige. Ayusin ko lang po ang cards. 1, 2, Spirit Universe, Spirit Guides, 6 card please. 6 pa po ang kulang natin. Spirit Universe, Spirit Guide, 6 cards please for Capricorn. Oh, okay, may nahulog ng tatlo na lang. Tatlo na lang ang ating nahanap. Yun. Spirit Universe, Spirit Guides. Dalawa po, may nahulog po sa floor. Pupulutin po natin namin. Dalawa na lang ang ating naantay na cards. Ito, kunin natin tong dalawa. Sige. Yun. Kompleto na ang ating 10 cards, Capricorn, para sa yung timeless reading. Ayusin natin. Lagay natin ang bara dito sa gilid. Okay, ito po yung nahulog sa floor. Ayusin lang natin ang cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Sige, simulan na natin. Huwag natin pang patagalin pa ang timeless reading, Capricorn. Sige. Your first card, this is an Ace of Cups. Okay, Cups is representing your dreams and aspirations in life. Okay, ibig sabihin nitong Capricorn is that you are in a situation na you are stuck on kung paano mo talagang nasa sitwasyon ka ngayon na you really want to know, nanghihingi ka sa universe ng malinaw na sign or malinaw na mensahe kung paano mo makakamit itong matagal mo nang pinapangarap. This Ace of Cups is a representation of your talagang hindi lang talagang basta lang out of nowhere na isipan mo na ito yung gagawin mo or gusto mo mangyari sa buhay mo. But this is from the start, matagal mo na talaga tong binuo sa isip mo. This is you really wanted. That's why hindi ka nag-give up. You're doing your best para makamit ito. And as of now, this is the situation that you are asking for a clear message or a clear signs from the universe. How to step on it at kung paano magiging or maayos ito ng maayos mo ito na successfully at walang mga failures na maaring mangyari sa buhay mo. Sige. Second card para sa iyong timeless reading, Capricorn, is Queen of Wands. Queen of Wands. Queen of Wands, this is representations of your emotions. This is your attitudes, emotions. Siguro, nagpapa-apekto ka daw ngayon, Capricorn, sa mga bashers, sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. This because the Wands is all about your emotions. And here you are. Look at the card. Tingnan mo yung Queen, nakaside siya sa right. Although positive siya, tingnan kasi there's a sunflower at the background and the black cat at your front, pero yung energy dito is that it's all about your napapa-apekto ko nga, parang mabilis ka mag-react sa mga bagay-bagay
Okay, this is all about your emotion. You need to stabilize or i-balancehin. Okay, Capricorn, kasi alam mo yung Capricorn, prone kayo sa anxiety, mabilis kayong malungkot, mabilis kayong magtampo, mabilis kayo, you are sensitive sign. Okay, all of the 12 signs in the zodiac, kayo Capricorn ang pinaka-sensitive, alam niyo yan. Okay, mabilis kayong maapektuhan. That's why you need to balance everything. Pangatlo, the Hierophant. The Hierophant is a representation of higher being. Okay, ano ibig sabihin ng higher being is that siguro parang sa ngayon, Capricorn, yung tanging pinanghahawakan nyo or yung parang nagre-rely kayo ngayon sa spiritual side, ibig sabihin, it's because of what you're going through, kung ito mga pinagdadaan nyo, yung tanging pinakakapitan nyo ngayon is prayer. Or kung ano man tong entity, or kung ano man tong religion, or kung ano pinabibilangan mo, or pinaniniwalaan mo, this is the only means na parang ginagawa mo ngayon. And that is a good thing. Kasi, ito lang naman ang magbibigay sa iyo ng source of happiness and ang energy, lalong-lalo na kung sa time na pinanghinaan ka. But, this also involves, meron sa inyong Capricorn na, yun, parang, kayo yung mga taong kapag may problema, yung una-una talaga nilalapitan ay yung Panginoon or the energy from the universe. At kapag kayo yung mga taong kapag may sakit, alam mo yun, pag nararamdaman, dumidiretso sa mga faith healer, mga albularyo, because the Hierophant is a card of spirituality. Ibig sabihin, malakas yung energy ng ayun, meron sa inyo na nagpapagamot ngayon sa mga albularyo or faith healer. It is all about spirituality, Capricorn. Sige, mag-comment nga kayo kung maka-resonate kayo sa mga Capricorn dyan na nanonood. Your next card is Four of Wands. Okay, this is a reminder from the universe to have time daw, Capricorn, kasi bombarded ka, overwhelmed ka ngayon ng mga daming mga tumatakbo sa isipan mo. Kaya pala, yun, burned out ka, you need to take you have a time to take a rest. Sabihin, you need to find time kung paano mo madidistress itong mga bagay na nangyayari sa buhay mo, lalong-lalo na yung mental health. Napaka-importante na mental health, kailangan balanse ang lahat. Okay, siguro gawin mo yung mga bagay na alam mo na nakakapag-relax sa'yo. Okay, kung ano man yun, kung gusto mong pumunta kayo sa beach, at least one day, manood ka ng sine, lumabas ka, just to release the negative energy in your body, kasi mahirap na kung magsabay-sabay ito. At alam mo, of course, lalong-lalo ng mental health, napaka-importante, kailangan maging healthy ito lagi sa araw-araw na buhay natin. Capricorn, this is a reminder for the universe to have time to distress everything. Okay, hindi naman nawawala ang problema sa araw-araw, pero but it's up to us, nasa inyo yan kung paano na i-handle ang mga problema sa buhay na hindi naapektuhan ang iyong mental health, lalong-lalo ang physical well-being. Sige, tatakpan ko ito kasi baka ma-violate tayo na YouTube. Okay. Next card is the Devil card. Talagang, this is just showing na you are in a situation na talagang, alam mo yun, talagang you are distressed, Capricorn. Stress na stress daw talaga kayo. And of course, sabi ko nga, kapag hindi ka magpahinga, kapag maapektuhan ang mental health mo, delikado, kasi ang negative energy ay mabilis pumasok sa mga taong down or yung parang walang-wala ng pag-asa sa buhay. Okay, yan yung gustong-gusto nila, binabantayan nila yung mga taong ang daming mga iniisip o problema, parang nawawala ng pag-asa. Diyan pumapasok ang devil. Okay, this devil card is just showing na you are also prone sa mga bagay na mga, yun, paggawa ng mga bagay na mga immoral, mga hindi maganda, or taliwas sa gusto na hinihingi sa atin ng mga bagay ng universe. Because human as we are, Capricorn, isa din kayo dun. Sabi ko nga, di ba, sensitive, prone kayo sa mga bagay-bagay. That's why it's really important dito sa pang-apat na baraha na as soon as possible, ay ma-distress nyo na yung isip nyo. Kailangan ma-relax nyo nito kasi yun, di ba yung mga, kung alam niyo yung mga sinasapian, mga yan kasi sila, pinapasukan yung katawan nila ng negative energy from the devil, kasi yun, sila yung mga taong mabilis, yung parang yung katawan nila, yung isip nila ay puro negative na. That's why mabilis silang pasukan. Pero but if your
attitude sa buhay ay positive lang, kahit may mga problema, go lang, just pray, ay malalagpas mo din yan. Ay nako, hindi yan mapapasok ng mga negative energies, lalong lalo na sa panahon ngayon na sa mga kabataan, dahil sa impluensya ng media, ang bilis maapektuhan, kakapanood na kung ano-ano, and that's where the devil goes in their body, especially in their mind. Ang unang papasukin yan ay ang isipan. Sige Capricorn, your next card is the Nine of Pentacles. Okay, this is the first time that the Pentacles ay lumabas sa iyong baraha. Ibig sabihin, Capricorn, at least somehow, hindi naman siya talaga yung big time or malaki yan, at least somehow, meron pa rin mga blessings na parating, may pera pa rin na parating, but hindi siya yung kalakihan. But this is just showing na dun sa first row, medyo negative yung mga baraha na lumabas because of the Devil card. But this second row, pinapakita nito Capricorn na at least, kasi isa kayo dun sa top 3 na luckiest sign talagang this 2024, and pinapakita na talagang hanggang matapos ang year na 2024, there will still be blessings, unti-unti, but at least somehow masusuffice kayo nito, yung hindi naman talaga yung parang kukulangin kayo. Okay, next is the Knight of Pentacles, is still money. Tingnan mo, from the Knight of Pentacles is just showing na kailangan daw itong blessings na to yung marireceive or parating ay you really need to work hard for it. Kailangan mo itong paghirapan. Hindi to yung bastang just you need to sit, upo ka lang ang bastang kusang lalapit sa'yo. Okay, there will be blessings Capricorn, but the universe saying that you really need to work hard for it. But don't worry, kasi the universe will be guiding you with wisdom and knowledge kung paano mo ito makakamit. Kailangan mo lang gawin ay you need to cooperate with hard work and everything will succeed. Next is pang-8 na card na tayo. Okay, diba sabi ko sa'yo, don't you worry because the universe will giving you the strength. The strength card is just a manifestation na talagang the universe is helping you, is always at your back. Okay, at ano mangyari, kahit sa time na down na tayo, always remember that the universe is always behind us. Ang Panginoon ay lagi nasa likod natin. They are just there to help us. Nasa sa atin na lang kung paano rin natin tutulungan ang sarili natin. But this strength card is just showing that the universe will be giving you strength to handle everything, on how to face these challenges in your life, especially this upcoming blessing with Knight of Pentacles. Of course, you're going to work hard. Kailangan mo magsipag, kailangan doble kayod. But don't you worry because of the strength card, you will ace it and talagang magsasucceed ka sa mga bagay na itong iyong pinaplano. 9 card. Okay, your 9 card is 6 of Cups. Cups are achievements, dreams, fulfillment of dreams and success. Hindi lang siya sa lahat ng cups. Ito si 6 cups ang special. Bakit? Hindi lang siya yung normal na cups na talagang pangarap. But look at that. There is may laman siya and it's blossoming. It means that talagang the achievements that you are going through, you're going to succeed is that talagang parang kahit paano pambawi siya. Magiging pambawi siya dun sa mga setbacks, sa mga disappointments na naranasan mo in the past. And it's because it will be coming from kung saan man kayong kasalukuyang situations, like if you're in a profession, kung dyan ka sa trabaho mo, this will be coming dyan mismo sa circle na yan, siguro promotion, award, achievement, bonuses, it's everything na talagang reward dito sa work hard na iyong gagawin. Okay, or sa pagsisipag na gagawin mo. And then the last card is the 4 of Cups. So, di ba magkasunod? 4 of Cups, tatapusin natin yung baraha sa 4 of Cups. Ibig sabihin, there will be a time, darating itong weeks and months na you will be in a situation of big decision making. Merong malaking decision ka na gagawin. And ayun, Capricorn, it's up to you on how. But don't worry kasi the universe will be guiding you with ng wisdom kung paano ka magde-decide sa mga bagay na to. But Capricorn, you're also one of ruled ni Mercury na matalino, and alam kong makakapag-decide ka ng maayos. But pag magde-decide ka, of course, gamitin lang yung isip, paghahaluan ng emotion. Kasi kapag nahaluan ng emotion, yung mga decision natin ay dito nagkakaroon ng problema. And with this 4 of Cups card, I know, because of the Strength card and the Knight of Pentacles na lumabas, you're going to succeed it. But
You need to be mindful. Kailangan lang maging matalino sa mga gagawing desisyon. But all in all, there will be a blessings that is coming on your way. Okay? Let's see, Capricorn, sa yung timeless reading. Naway natulungan ko kayo, naging malinaw sa inyo ang mensahe ng ating universe, mga baraha para sa inyo. And naway wag po kayo magsawa sa manood ng ating mga video sa mga parating pa. Maraming salamat sa inyong laging pag-aabang. At thank you sa mga comments, overwhelming comments. And if this is your first time po sa ating channel, don't forget to subscribe po at mag-like at mag-comment kayo kapag nakaresonate kayo. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo lagi mga soulmates, and God bless us all.